Tol, nakikita mo ba yun? Ano ba yun? Tol, takbo na tayo. Maligno yan. Magandang araw po mga kagabay. Ako nga pala si Enaro, natubong Iloilo. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwentong nangyari sa aking tunay na buhay. Bata pa lamang ako nang maranasan ko nang mag-isa palagi sa aming bahay. Hindi dahil sa wala akong mga magulang, kundi dahil sa madalas silang wala sa aming tahanan. Ganon siguro talaga kapag biyahero ang iyong ama at ina. Halos hindi na nga kami magkita sa loob ng tahanan namin. Paano ba naman mga kagabay? Aalis sila ng madaling araw tapos uuwi sila ng hating gabi na. Kaya alis sila na tulog ako at babalik rin silang tulog na naman ako. Nasanay na lamang ako mag-isa dahil wala naman akong kapatid. Sa edad na 9 na taong gulang ay ako nang nag-aalaga sa aking sarili. Gigising ng umaga para magluto ng almusal at ako na rin mismo ang mag-aasikaso ng mga kailangan sa eskwela. Hindi nyo kasi naitatanong, bukas po ang ikatlong mata ko. Marami akong nakikita na hindi nakikita ng mga normal na mga tao. Minsan pa kayo sa maniwala kayo at sa hindi, may mga nilalang na nakakatulong ko pa sa gawaing bahay. Nandiyan yung magugulat na lamang ako na nakahugas ng mga pinggan at nakasalansan ng maayos. Noong una iniisip ko lamang na baka umuwi lamang sila nanay at si tatay, kaya nakapagligpit na ng mga kagamitan na iniwanan ko muna dahil minsan talaga'y tinatamad akong iligpit ito bago pumasok sa eskwela. Pero nang minsang maabutan ko mismo, doon ko napagtanto na hindi sila inayang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pagbukas ko pa lamang ng pintuan, nasilayan ko na kaagad ang isang nakakapanghilakbot na nilalang. Mayroon itong pares ng mga mata na mapupula, napakaitim din ng balat. Nakangiti itong bumati sa akin at matapos niyang maisalansan ng pinakahuling plato ay bigla itong naglaho sa aking paningin. Doon ko na lamang napagtanto na siya pala ang tumutulong sa aking mga gawaing bahay. Dito na nagsimula ang pangyayaring napakahirap ipaliwanag. Matutulog na sana ako noong bandang 8:00 ng gabi, araw ng Biyernes at walang pasok kinabukasan. Nang may narinig ako nagsalita na tila ba nasa labas lamang ng kwarto. Kaagad akong bumangon noon dahil sa pananabik na makita ang aking mga magulang. Subalit pagbukas ko ng pinto at inilibot ang aking paningin sa loob ng bahay, doon ko napansin ang isang lalaking napakaitim ng balat na may mapupulang mga mata. Nakangiti lamang siya sa akin na hindi ko mawari kung bakit. Basta ang alam ko lamang ay hindi niya ako sinasaktan at parang gusto lamang nitong makipagkaibigan. Heto na nga mga kagabay, isang pangyayari na hindi ko inaakala na mangyayari sa aking buhay. Matapos kong makita ang nilalang na yon, ay biglang bumukas ang pintuan ng aming bahay. Mabilis na pangyayari at dalawang hindi ko kilalang lalaki ang bigla na lamang pumasok sa aming tahanan. Sa totoo lamang mga kagabay, wala pa akong ideya noong mga panahon na ito sa mga masasamang loob. Basta nagtataka lamang ako kung bakit sila biglang pumasok noon. Pagbalik ko ng tingin sa nilalang na may timang balat, nakita ko itong nakaupo sa isang upuan namin at nakatitig lamang sa dalawang lalaking pumasok. Sa akin nakatuon ang titig ang dalawang ito, kaya siguro hindi kaagad nila napansin ang nilalang na nakatitig rin sa kanila. Maya-maya pa, Tol, tignan mo yun tol. Ano yun? Natatarantang turo ng isang lalaki nang mapansin niya ang nilalang na nakatitig lamang sa kanila. Maligno! Maligno yan tol, tara na! Sabay takbo ng dalawa. Subalit bigla na lamang silang napako sa kanilang kinatatayuan at napansin kong unti-unting nilalapitan ng nilalang ang dalawang yon. Hanggang sa umihip lamang ito sa mga tainga nilang dalawa at doon sila biglang parabang nawala sa sarili. Nakatulala lamang sila at walang karea-reaksyon man lamang. Nagsasalita sila ng mag-isa. Naaalala ko pa ang huling laging bukong bibig ng dalawa. Mga masasamang loob kami. Hindi kami nababagay sa langit. Mga masasamang loob kami. Hindi kami nababagay sa langit. Yan ang palagi nilang sinasambit hanggang sa tuluyan na silang naglakad papalayo. Nang balikan ko naman ang tingin ng nasabing nilalang, nakangiti pa rin ito sa akin at hindi man lamang nagsasalita.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Kung matatakot ba ako sa kanya o magpapasalamat. Hanggang sa bigla na lamang itong naglaho sa aking paningin at bigla ko ring narinig ang boses ni Itay. Anak, bakit gising ka pa? Saka bakit nakabukas itong pintuan? Kasi Itay, may dalawang lalaking nagbukas niyan kanina tapos pumasok dito. Ano? Nasaan sila? Anong ginawa nila sa'yo? Wala po Itay, hindi sila tumuloy pumasok para silang naging baliw eh. Kaya pala sira ang seradura ng pintuan anak. Mabuti na lamang at walang nangyari sa iyong masama. Pag-aalalang tanong naman ni Inay. Sabay ako niyakap nito ng maigpit. Sa totoo lamang ay sobrang saya ko ng mga oras na yon. Yun yung hindi ko malilimutang pangyayari sa aking buhay dahil iyon na rin ang simula ng pagsasama namin ng buong pamilya. Kahit wala pa akong gaanong kaalaman sa mga bagay-bagay noon, ipinaliwanag sa akin ni Itay na hindi na raw sila babiyahe pa ng gulay dahil mayroon na silang nakuwang pwesto sa palengke at yung pagbabiyahe ng gulay ay ang aking mga nakatatandang kapinsan na ang gumagawa. Bali sila Inay at Itay pa rin naman ang may-ari at babayaran na lamang nila ang mga nakatatanda kong pinsan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko mga kagabay o sa mga tagapakinig ni Sir Joseph ng DM Stories. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo sa ating channel. Para naman po sa mga may Spotify dyan o mahilig sa mga podcast, pwede nyo pong ipollow yung Spotify channel po natin. Palike na lamang po o papollow. Marami po tayong i-upload na kwento ron. Sana po'y magustuhan nyo rin. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit.